Diyan sa 12 na yan, 10 ang taga-minorya, 2 ang taga-majority bloc. Doon muna tayo sa minority bloc. Kabilang sa mga hindi nakarating mula dyan sa kanila ay ang magkapatid na Senators Alan at Pia Cayetano, Presidential Sister, Senator Amy Marcos, Senators Loren Legarda, Bongo at Robin Padilla. Sa majority bloc naman, hindi nakarating Senator Ping Lacson at Tito Soto. Bagamat nagpasabi si Senator Soto na masama ang kanyang pakiramdam at nagpapahinga at nagkakaroon nga raw siya ng medication ngayon pero nakamonitor naman daw siya sa SONA. Balikan natin yung mga taga-minorya. Kanina sa pagbubukas ng sesyon, Gigi dito sa Senado, kapansin-pansin ang ilan sa kanila ay kung hindi naka-full black ay merong touch of black sa kanilang mga suot. So nung tinanong natin, yung Senator Alan Peter Cayetano, para sa kanya, yan daw ay bahagi ng kanyang pagpoprotesta laban sa Administrasyong Marcos. Habang si Senator Amy Marcos sa kanyang social media, sinabi niya na yung kanyang suot ay reflection daw nung mismong sitwasyon ng ating bansa. Nagawa daw yung kanyang damit sa retaso at hiwa-hiwa, sabi nga niya, at gulagulanit, gutay-gutay. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senators Alan Peter Cayetano at Senator Amy Marcos. Kasamaan loob namin dahil pinagkukulong, kinakasuhan ang minority. Yun lang, parang di ko kaya eh. Kasamaan loob ko dyan eh. Well, I think marami sa amin di pupunta. Pero last year, di na rin ako pumunta talaga. And it's my simple way of protesting pati sa pagblablock. But I really believe that our democracy is in danger and talagang pag nagsalita ka, target ka bigla. Pero nung tinanong natin sila, Jiggy, Senators Amy Marcos and Alan Peter Cayetano, pareho na lang sila sabi na hindi naman daw nila napag-usapan na magsuot ng black, hindi rin daw nagkasundo na hindi sila pupunta sa mismong batasang pambansa. Pero may kanya-kanya silang dahilan, Jiggy, kung bakit nga ba hindi sila nakapunta ng batasan para personal na pakinggan at panoorin ang ikalimang sora ng Pangulo. Si Senator Alan Peter Cayetano, mas minabuti na sa TV na lamang daw siya mag-monitor. Anyway, naghahanda din siya para sa kanyang kontrasona na expectedly i-deliver tomorrow, pero via FB Live yata yan. Samantalang si Senator Robin Padilla, ang sinasabi niya, meron siyang family affair at mas mainam daw na hindi na lang siya pumunta sa mismong batasang pambansa para hindi rin daw niya ma-offend ang Pangulo na itinuturing daw niyang kaibigan. Narito yung kani-kanilang mga rason sa hindi pagdalo sa sora ng Pangulo. Pakinggan natin to, Jiggy. Hindi naman. Kasi mas mau-offend ko ang kaibigan ko na Pangulo ng Pilipinas kung pumapalakpak lahat tapos ako'y hindi. Mas mau-offend siya. Pagtatayo ang lahat, magbibigay ng standing ovation, sabay ako hindi. Ayaw kong gawin sa kanya yun. Kaibigan ko yun. Jiggy, sa ating interview kay Senator Alan Cayetano, nagpasaring din siya sa Administrasyong Marcos at ayon nga sa kanya, binanggit nga yung tinatawag niyang undeclared martial law o malapit na raw tayo dyan sa undeclared martial law. Sabay tanong na, may election ba talaga sa taong 2028? Pakinggan natin yung pahayag dyan ni Senator Alan Cayetano. For many in the opposition, yung undeclared martial law is an issue and meron nga bang election sa 2028? No? Undeclared martial law. Pag tahimik ka at sumama ka, parang if you can't beat them, join them, happy ka. Pero malungkot ang bansa. Pero pag tayuan mo yung mga prinsipyo mo, ikaw pa kakasuhan. At ngayon, anong natalakay sa pagbubukas ng 20th Congress? Sa kanyang speech na nawagan na Jiggy si Senate President Win Gatchalian na magtulungan silang lahat ng mga senador para makapagpasa ng mga panukalang batas na number 1, mag-i-invigorate o magpapalakas sa ating ekonomiya na nalulugmok daw sa mga panahong ito. At aminado ang mga senador, Jiggy, na talagang these are challenging times for them. Malaking hamon ang kanilang kinakaharap. Lalo't magsasabay-sabay na ngayon yung kanilang trabaho bilang Senator Judge sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, and then magdedebate at magsisinsin sila ng mga mahahalagang panukalang batas, and then nadyan pa yung kaliwat kanang hearings para naman sa pagpasa ng 2027 national budget na ayon nga ang talagang orders dyan ni Senate President Win Gatchalian, ipasa on time yung 2027 national budget na yan. Pakinggan natin ang pahayag ng mga senador. Very challenging, pero nananalig ako na we will make ourselves up to the task. Triple na task,
Pero gagawan po namin ng paraan. Matupad pa rin yung 3 tungkuling iyon. Time management siguro. The minority will be our cooperative naman based in our executive sessions. Ilan sa mga minority na kasamahan namin are okay naman working with us. We'll just go through the process. Maganda naman yung communications namin ni Minority Leader. Important, hindi kami nag-aaway-away. Kaming dalawa. Ayon pa nga kay Senate President Win Gatchalian, kung kinakailangan na magsagawa sila ng hearings ng Friday hanggang Saturday, gagawin daw nila yan. At kung actually hindi kinakailangan, actually ongoing na yung process nung pagrenta ng additional rooms nga sa PICC dahil nga dito sa impeachment trial, halos wala nang natirang rooms dito sa Senado dahil lahat ginagamit na bilang holding rooms ng prosecution, defense at ng mga media na nagko-cover. So magrerenta na sa ibang building para lamang maisabay yung mga hearings ngayong nagbalik na ang sesyon ng Senado. Pakinggan natin ang pahayag ni Senate President Win Gatchalian. So, over the weekend nga, kausap ko na yung PICC to secure rooms. Kasi kung gusto natin magtrabaho, importante yung kwarto at logistics for hearings, technical working groups, and even consultative meetings. So, hindi ko tatanggapin yung dahilan na walang kwarto kaya hindi makapagtrabaho.